Pag-uulat mula naman sa himpilan ng 91.9 FM CMN Cagayan de Oro City. CMN Live Nationwide. Lorenzo Luzon, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang araw Pilipinas. Naging matagumpay ang final testing at sealing ng mga automated counting machines dito sa Cagayan de Oro City kahapon. 479 na automated counting machines ang natanggap ng City Comelec at siyam-anya sa mga ito ay magiging backup sakaling may makinang magkakaaberya. Ayon kay Cagayan de Oro 2nd District Comelec Officer Attorney Ramil Ocol, wala silang nakitang discrepancy sa screen display ng automated counting machines versus voters receipt. Magkatugmaan niya ang mga datos nito, lalong-lalo na ang mga pangalan na sinampulang isulat sa mga test ballots. Sa ngayon, silyado na ang mga ACMs para sa eleksyon sa Lunes at closely guarded ang mga ito sa mga tauhan ng Cagayan de Oro City Police Office sa tulong naman ng 4th Infantry Diamond Division Philippine Army na nakabase sa lungsod. Samantala, mas kampante ngayon ang mga kasapi ng print media at broadcast journalists sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito'y matapos inanunsyo ng Police Regional Office 10 na may sapat na silang ebidensya na nagtuturo sa gunman sa pagpaslang kay political radio commentator Frederico Himpisao noong July 29, 2022. Si Himpisao ay isang radio black timer at binaril in broad daylight sa harapan ng kanyang bahay. Sa isang conference on media security and safety sa pangunguna ng Cagayan de Oro Press Club May 6 sa taong kasalukuyan, binigyang diin ni Undersecretary Jose Torres ng Presidential Task Force on Media Security na mabigyang sapat na proteksyon ang mga mamamahayag sa bansa. We will prove to the whole world na mayroong press freedom sa atong nasod. Ipinangako naman ng Police Regional Office 10 ang agarang proteksyon at pagbibigay ng safe house kung kinakailangan ninumang media practitioner na makakatanggap ng banta sa buhay. Lalo na ngayong malawakang deployment ng mga radio broadcaster at print journalist sa halalan ngayong Mayo 12, nangako naman ang Cagayan de Oro Press Club na may nakalaang pundo ay nila para sa medical assistance sa bawat miyembro sa anumang untoward incident habang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin. Dito sa probinsya ng Misamis Oriental, inaasahang generally peaceful ang halalan sa Lunes. Wala di umano'y anumang reported election-related violence mula ng umpisa ng campaign period. Sa kabila nito, pinaigting pa rin nila ang on-the-spot police checkpoints sa pagpapatupad ng Comelec gun ban. Mula rito sa 91.9 FM CMN Cagayan de Oro, kasama si Father Julian Ritiques, Lorenzo Luzon, nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat. Lorenzo Luzon mula po naman sa 91.9 FM CMN Cagayan de Oro City. Samantala